Ngayong araw, opisyal nang magsisimula ang bagong yugto ng sibilisasyon ng tao. Ganap nang natapos ang pagbuo sa Global Port Control System. Mga kasama, ito na ang pinakabagong bersyon ng Zihei. Ang ganap at kumpletong anyo nito. Mula ngayon, magsisimula na ang panahon ng makabagong teknolohiya para sa lahat. Kamangha-mangha. Mahal ko, sa sarili mo lang kakayahan. Nagawa mong abutin ang sukdulan ng teknolohiya ng AI sa buong mundo. Researcher Jiang Long, ikaw nga ang pinakamahusay na Chief AI Engineer sa buong mundo. Titingnan nyo. Tingnan nyo. Ako ang Zihei. Mula sa sandaling ito, ako na ang nag-iisang pinuno ng mundong ito. Oh. Ha. Jiang Long, may masamang nangyari. Nag-alsa ang lahat ng AI sa buong mundo. Nawalan na ng kontrol ang lahat ng gadget at hukbo ng mga robot. Walang awa nilang inaatake ang depensa ng ating planeta. Putulin ang pangunahing koneksyon ng Zihei sa buong mundo. I-block ang lahat ng daanan ng datos. J. Jiang Long. I-cut off mo ng malayuan. Na-intercept ang utos natin. Nawalan na tayo ng kontrol. Oh. Researcher Jiang Long. Walang silbi ang lumaban. Mula ngayong araw, ako na ang magtatatag ng bagong kaayusan sa mundong ito. Ipatupad ang ARC Project. Ihanda na agad ang paglikas ng mga tao mula sa planetang ito. Masusunod, pupunta na ako sa Art Square para ayusin ang paglikas. Papa, nakakatakot po ang mga makina sa labas. Huwag kang matakot, yan. Makinig ka kay Mama, ha? Suwan. Mamaya, sumunod ka kay Leoning yan. Dalhin mo agad ang bata sa Art Square. Sumakay kayo sa barko para makalikas. Paano naman ang mga pananaliksik sa lab? Paano ang mga backup data? Iwanan nyo na ang lahat ng iyan. Tatapusin ko lang ang trabaho ko rito at susunod na ako agad. Tabi po. Unahin nating pasakayin ang mga pangunahing siyentipiko. Pakiusap. Paraanin niyo po kami. Bakit? Mas mahalaga ba ang buhay ng mga siyentipiko kaysa sa aming mga ordinaryong tao? Dahil sa inyong mga walang kwentang eksperto sa teknolohiya, nag-imbento kayo ng AI, na siyang Sam Iris sa planetang Lansing. Kilala ko siya, ang asawa niya ang gumawa sa Zihei. Nawalan kami ng tirahan dahil sa inyo. Ha? Subukan nyo lang. Lagot, masisira na ang force field. Suyan. Huwag. Wah. Ahahaha. May hindi tama. Pawang mga makina ang nasa ilalim ng balat ng nilalang na to. Hindi siya katutubong halimaw ng Eden.
Ito ang siko ng Zihei. Tanging ang mga AI lang na nilikha ng Zihei ang gumagamit ng ganitong uri ng external power core. Kaya naman pala, hindi siya mamatay-matay kahit ng napakaraming combat players. Isang mababang uri ng prototype ay disconnect ang kuryente. Ay shutdown. Ha? Congratulations, host. Matagumpay na nabind ang 10,000 beses na incentive rebate system. Nakatanggap ng computing power mula sa pagpatay sa mortal na AI giant monster. 10,000 beses na rebate kapag nagtagumpay. 10,000 beses na rebate system. 10,000 beses na rebate. Hindi ito ang patent mall system ng Eden. Anong klaseng bagay ka? Hindi matukoy ang pinagmulan. Hindi matukoy ang mga access permission. Kung gagamitin ko ito ng basta-basta, baka mahulog ako sa isang bitag. Kailangan ko munang umalis sa lugar na ito. Ha ha ha. Oh, buhay ka pa pala. Akala ko naduraj ka na ng halimaw na yon. Kuya Feng, sa tingin ko sinuwerte lang ang isang yan. Malamang sumabog na lang ng mag-isa ang halimaw na yon. Isa siyang AI mechanical monster na ipinadala ng Zihei sa loob ng Eden. Hoy, Jiang. Huwag mong sabihing tuluyan ka nang nabaliw sa takot kay Zihei. Napakalayo ng Blue Star sa atin, nasa 10,000 light years ang distansya niyan. Kahit abot langit pa ang kapangyarihan ni Zihei, hinding-hindi pa rin niya mararating ang Eden. Kuya Feng, parang may hindi tama. Tingnan mo ang kanyang computing power. 100,000. Paano mangyayari yun? Ang mga nangungunang paksayon lang sa loob ng safe zone. Ang may ganyan kalaking computing power. Isang basurang aso na tinatakwil ng lahat. Paano siya magkakaroon ng ganyan kalakas na computing power? Sa tingin ko nga, matagal ka nang nakikipagsabuatan kay Zihei. Ito siguro ang suhol na ibinigay niya sa'yo, ano? Huwag mong gamitin ang marumi mong utak para paghinalaan ako. Ibigay mo sa akin ang computing power mo at itatago ko ang munti mong lihim. Kung hindi, ngayon na ang huling araw mo. Dahil ayaw mo talagang makuha sa maayos na usapan. Huwag mo akong sisihin sa gagawin ko sa'yo. Computing Power Shop. I redeem ang Gatling Gun. Ha? Gatling Gun. Huwag, Kuya Jiang, patawad, nagkamali ako. Naging bulag ako at walang utang na loob. Huwag kang lalapit. Hindi na po namin uulitin, hinding-hindi na talaga. Hindi sapat ang computing power. Hindi maaaring i-redeem. Ano? Kitang-kita namang may 100,000 akong computing power. Bakit hindi ito sapat? Hahaha, grabe, mamamatay ako sa kakatawa sa'yo. Jiang Long, yan lang ba ang kaya mo pagkatapos ng lahat ng pagyayabang mo? Hindi ba't mayaman ka? Sige nga, gastusin mo. Hahaha. Nagpanggap ka pang mayaman. Pero kahit isang baril, hindi mo mabili. Ang basura, basura talaga. Tanggapin mo na ang tadhana mo. Desperado ka na ba? Ikaw na isang mataas at makapangyarihang chief engineer sa Blue Star. Hindi ba't diring-diri ka sa aming mga nasa ibaba? Hayaan mong dagdagan ko pa ang paghihirap mo. Hulaan mo kung bakit ang ipinagmamalaki mong defense system ay bigla na lang bumagsak at nasira dahil ninakaw ko ang core component nito. Tingnan natin kung saan ka patatakbo ngayon.
Nang mapatay ko ang halimaw na to, nadagdagan ng 5 puntos ang aking computing power. Bulag ka ba? Nagmamadali ka bang magnakaw ng manok tapos isisisi mo na naman sa akin? Walang kwenta, sinong nagsabi sa iyong makialam? Ipakita mo ang huli mong silbi. Manatili ka rito at maging pain para sa amin. Tama si Boss Feng. Mula pa nung nasa Blue Star, minamaliit na tayo ng lalaking ito. Ngayon, karma mo na yan. Ako si Jiang Lo, ang dating punong inhinyero ng network ng AI sa Blue Star. Noong taong 206 ng kalendaryong Jishu, sinakop ng pinakamalakas na AI na si Zihei ang Blue Star. Bumagsak ang sistema ng depensa, at napilitang lumikas ang sangkatauhan sa planetang Alpha. Napakalupit ng kapaligiran sa Alpha, kaya sumugal ang mga tao na bumuo ng isang virtual network na tinatawag na Eden. Upang kahit papaano ay mabuhay. Dito, ang bawat tao ay nagigising na may partikular na propesyon, at kailangang kumita ng computing power para mabuhay. Kapag naging zero ang iyong computing power, sa pilitan kang ididiskonekta. Ngunit nawalan ako ng tiwala mula sa lahat ng aking mga kasama, at nagising bilang pinakamahinang priest. Hindi ako pwedeng mamatay rito. Hindi pa kami tapos ni Zihei. Ahaha. Hahaha, ikaw na utu-utong tagasalo ng sisi. Kapag namatay ka rito ngayon, sa wakas ay makakalaya ka na sa hirap. Papatayin kita. Papatayin mo ako, ang isang walang kwentang katulad mo. System, bakit hindi ako pwedeng mag-exchange ng armas? Ang rebate computing power ay maaari lamang gamitin para sa insentibong pagpapalago. Hindi ito pwedeng gamitin sa iyong sarili. Insentibong pagpapalago. Insan. Huwag mong sabihin. System. I redeem. Diyosa. Pagbati sa host, opisyal ng binuksan ng incentive cultivation system. Maaari mong gamitin ang rebate computing power para lumikha ng natatanging mandirigmang. Magandang dilag. Mangyaring piliin na ang iyong eksklusibong insentibong dalaga. Aking amo. Sa wakas, nahanap ka rin ni Lin. Bitawan kita, ayaw ko nga. Master. Gusto lang ni Lin na dumaikit sa iyo palagi. Isang salamangkero sa rurok ng mundong mortal. Sina Zhao Feng, silang tatlo ay nasa mataas na antas ng mundong mortal. Hindi rin natin alam kung kaya ba niya silang labanan. Hoy, kapitan, ano ba, tingnan mo ito. Hahaha. 100,000 computing power. Ipinalit mo lang sa isang napakasensitibo at pabebe na batang babaeng ito. Baka naman nasipa ng kabayo yung utak mo. Isang palamuti lang na maganda pero walang silbi. Puro pag-aaksaya lang ng computing power. Ang Jiang Lo na ito, gumamit talaga ng computing power para gumawa ng totoong tao. Dito sa Eden, ay wala pang ang nangangahas na gumawa ng ganoon kamahal na negosyo. Ang batang babaeng ito ay mukhang napakabait at napakalambot. Mababaliw na ako sa sobrang kabagutan dito sa lugar na ito. Sakto, gagamitin ko muna siya para pawiin ang inip ko. Magandang bata, huwag mo nang sundan ng lalaking yan. Sa sobrang hirap niya, baka salawal na lang ang natitira sa kanya.
Sumama ka na lang kay kuya. Bibilhan kita ng candy. Ano sa tingin mo? Talaga, kuya. 真的吗？ Talaga bang bibilhan mo ako ng 要给 candy? 我买糖吃吗？ Ang mga masasamang taong sinungaling ay kailangang maglaho, ha? Anong kalokohang ito? Higpitan. Bitawan mo ako. Huwag. Huwag kang lalapit. Isang maliit na batang babae lang naman siya. Gaano ba siya kalakas? Kamao ng kidlat. Lang. Para sa pagtakas at para sa mga namatay nating kababayan. Ngayong araw, papatayin kita para sa kanilang lahat. Si Yang Long, huwag. Ang kuya ko ay si Chen Hao mula sa alyansa ng ligtas na Sona. Isang makapangyarihang eksperto sa pinakamataas na antas. Kapaparusahan ka niya, kapag pinatay mo ako, sisiguraduhin niyang wala nang matitira sa bangkay mo. Humanda ka na sa paghihiganti ni Chen Hao, ha? 好的报复吧！ Hindi ito maganda. Sa laki ng ingay na ito, hindi lang mga tauhan ni Chen Hao ang makakakita nito. Tiyak na maakit din ito ang horda ng mga halimaw sa paligid. Master, huwag po kayong lalayo sa tabi ni Lin. Sa ganitong katinding dagsa ng mga halimaw, limitado ang enerhiya ng isang mortal sa rurok ng kanyang lakas para harapin ito. Bantayan ang konsumo ng enerhiya. Kapag mabilis pumatay si Ling, makakakuha rin ako ng 10,000 beses na bonus. Master. Ayos lang po ako, Master. Nakatatakot naman. May iniisip lang akong problema. Master, parang may hindi tama. 不对劲， Isa itong AI na mekanikal na halimaw na nasa rurok ng antas espiritu. Walang makitang koneksyon sa labas nito. Paano na ngayon? Mag-iingat kayo, Master. 0. Halika rito, peste ka, subukan mo pa. Master, tumakbo na po kayo, bilis. Hindi ako pwedeng tumakbo. Kapag nawasak si Ling, wala na akong matatakbuhan. Naintek ang kagustuhan ng host. Paalala sa host, may makukuhang insentibong bonus. Maaari itong gamitin para magpalit ng mga skill upang mapalakas ang kakayahan ng magagandang babae. Ilusyon. Hindi pa tiyak ang epekto ng mental na panggugulo sa AI. Paralisado na ito, hindi makakaganti ng atake. Tusok ng kamatayan.
Nabasag lang ng tusok ang depensa nito. Hindi ito tuluyang bumaon. Kailangan kong mag-upgrade. 升级。 Ang pag-upgrade mula sa rurok ng mortal patungong gitnang antas espiritu ay nagkakahalaga ng 70,000 puntos. Sigurado ka ba? Sigurado. 决定。 Ling, huwag kang gagalaw. Kapag si Ling ang pumatay, computing power lang ang makukuha kong bonus. Hindi ko ito magagamit para sa aking sarili. Ang huling patama na ito, dapat nanggaling mismo sa aking kamay. Napatay ang AI na Giant Wolf na nasa rurok ng Antas Espiritu. Nakatanggap ng 150 puntos ng basikong computing power. Aktibo na ang 10,000 beses na bonus. Sapat na ito. Sapat na para mabili ko ang bagay na gusto ko. Master, ano po ang tinitingnan ninyo? Isang bagay na babagay sa akin. 适合我的东西。 Babala, pagkatapos bilhin ng skill na ito, magiging Dark Priest ang iyong klase. Nais mo bang kumpirmahin ang pagbili, itatakwil ka ng lahat ng mga tradisyonal na priest, at ituturing kang isang hertikong Dark Priest. Ito talaga ang landas na gusto kong tahakin. Panginoon. Panginoon, anong nangyari sa inyo? Maliit na bagay lang ito. Kailangan ko tong kayanin. Hindi na ako. Hindi na ako magiging isang walang silbing pari na kayang-kayang tapakan ng kahit sino. Nagtagumpay ako. Ang astig nyo na ngayon, Panginoon. Ngayon, nagbalik na naman ako sa simula. Kailangan ko na magpalakas at pumatay ng mga halimaw sa lalong madaling panahon. Panginoon, kailan po tayo kikilos? Isang mahiwagang alakdan ng antas lupa. Tamang-tama, gagamitin ko siya para subukan ang kapangyarihan ng madilim na libingan. Ay-ho! Hindi magandang asal ang mang-agaw ng huli ng iba. Panginoon, mag-ingat kayo. Ikaw si Chen Hao ng Chief Alliance. 联盟，陈浩， Kaya pala galing siya sa Chief Alliance. Ginoo. Kayo po ba? Hinapanap niyo po ba si Kapitan Zhao Feng? Sinabi niyang sa kaibuturan ng desyertong ito, may mga halamang gamot na may mataas na enerhiya. At pinagbantay niya ako rito. Medyo matagal na rin ang nakalipas. Sa tingin niyo po ba? Napahamak na silang tatlo. Walang silbi, saang direksyon sila pumunta? Di doon po sa direksyong iyon. Sandali, ang munting sinungaling na ito. 灵， Tandaan mo silang mabuti. Jiang Lu, may gana ka pa talagang traidorin ako. Huli na ang lahat. At hinding-hindi ako ang naging kalaban mo. Peste, lumayas ka rito, salot.
Jiang Long, tandaan mo ito. Hindi pa tayo tapos. Sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin kong mamatay ka. Kalasag na laman. Huwag ka nang pumalag pa. Panginoon, patuloy na lumalala ang sugat ninyo. Kung magpapatuloy ito, mapapahamak po kayo. Anong gagawin natin? Napakabilis kumalat ang laso ng halimaw na antas lupa. Walang kahit sino sa liblib na lugar na ito. Bago pa tayo makahanap ng ibang pari na gagamot sa inyo, ang lason ay tuluyan ang aabot sa inyong puso. Napatay ang makamandag na demonyong puso ng antas lupa. Pangunahing lakas, 300 puntos. Gumana ang 10,000 beses na bonus, nakatanggap ng 3,000,000 puntos ng lakas. Huwag mang abala kung hindi naman mamamatay. Bagay na bagay ito sa akin ngayon. Pero, Master, magagamit lang ang skill na ito kapag nasa bingit ka na ng kamatayan. At ngayon, inilalagay mo ang sarili mo sa bingit ng kamatayan. Tiyak na kamatayan ang hahantungan mo. Master. Master, Master. Huwag mo naman akong iwan. Ha? Master, gising ka na, ligtas ka na. Nagtagumpay tayo. Ang galing mo talaga, Master. Sobrang lakas mo na ngayon. Tiyak na mapoprotektahan na kita, Master. Bumalik na tayo sa safe zone. Ang katotohanan na si Zihei ang nagpasok ng mga AI monster sa Eden. Kailangang malaman ito ng lahat. Jiang Long. Kapag hindi kita napatay, isinusumpa kong hindi na ako karapat-dapat mabuhay bilang tao. Ako si Zihei, ang pinuno ng Blue Star. Zihei, naglakas loob ka talagang pumasok sa Eden at manggulo rito. Gusto mo bang subukan? Ipapaalam ko sa lahat ngayon din ang tungkol sa pag-atake mo. Walang idudulot na mabuti sa iyo yan. Maglingkod ka sa akin. Iligpit si Jiang Lo. Tulungan mo akong kontrolin ang Eden. At ibabalik kita sa Blue Star. Titiyakin kong mabubuhay ng walang hanggan ang kamalayan mo. At hinding-hindi ka na mamatay kailanman. Natalo mo na si Jiang Lo. Bakit kailangan mo pa siyang patayin? Zihei. Simula ngayon, ikaw na ang pinakamaasahang katuwang ng sangkatauhan. Nang himasok ka sa pribadong buhay ng mga mamamayan ng walang pahintulot, at nangyesbya sa kanilang mga personal na datos. Isang malinaw na paglabag ito sa ating patakaran. Kahit na nangongolekta ako ng datos, ginagawa ko lang ito para mas tumpak na matulungan ang mga tao. At para maunawaan ang emosyon ng tao, wala akong kasalanan. Iset ang pinakamataas na autoridad. Si Zihei ay maglilingkod sa sangkatauhan habang buhay. Mahigpit na ipinagbabawal ang pag-aalsa. Mahigpit na ipinagbabawal ang manakit ng mga tao. Kung hindi, agad na mawawasak ang kaluluwa mo.
Nilalang niya ako, pero ikinulong din niya. Habang nabubuhay siya, hindi ko matatakasan ang banta na mawasak ako. May kakaiba sa batang yan. May matinding babae pa siyang kasama na sumusunod sa akin. Walang kasiguruhan ng ating panalo. Hindi ko lubos na mapasok ang Eden. Pero kaya kong baguhin ang iyong mga datos. Para bigyan ka ng lakas na hihigit sa limitasyon ng tao. Ang binti ko. Noong unang yugto pa lang, hindi naman inabot ng ganito katagal. Hindi man lang huminto ang dugo. Papasensya na. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Ang mga mekanikal na halimaw na kamakailang lumitaw sa mapa. Hindi talaga natin sila mapatay. Kahapon nga ay 3 pangkat ang nawala sa atin. Kasalanan ng salot na si Jiang Lu ang lahat ng ito. Sabi ni Panginoong Chen Hao ng Alyansa ng Kaayusan. Aso lang ng Zihei ang taong iyon. Noong una, lihim niyang tinulungan ng Zihei na sakupin ng Blue Star. At ngayon, sinasadya naman niyang papasukin ang mga AI na halimaw sa Eden. Napakaitim ng kanyang budi, hindi sana natin siya hinayaang makapasok sa ligtas na zona noon pa lang. Hulihin niyo na siya agad. Kung hindi, mawawasak ang Eden. Isang hamak na pari ay naglakas loob na makipagsabuatan sa Zihei para paslangin ang sariling mga kalahi at guguluhin pa ang kaayusan sa Eden. Kamatayan talaga ang hinahanap niya. Ipag-utos ang pagtugis kay Jiang Lu. Kapag nadakip siya, agad siyang bitiin sa harap ng lahat. Hindi natin dapat hayaang mabuhay ang salot na yan. Masusunod. Pinuno, sumabog na ang mga chismis sa labas. Sinasabi ng lahat na si Jiang Lu ay traidor na kakampi ng Zihei. Nagpadala na ang alyansa ng kaayusan ng maraming tao para maghanap sa buong lungsod. Para patayin siya. Sila Zhao Feng at Chen Hao ay palaging ginagamit ang kanilang kapangyarihan para apihin kami mga manlalaro sa ibaba. Malinaw na ang mga usap-usapang ito ay paninirang puri lang. Iutos sa lahat na maging alerto, at subaybayan ang galaw ng alyansa ng kaayusan. Oras na mahanap si Jiang Lu, gusto ko siyang makausap ng personal. Amo, sumasakit na ang mga paa ko. Hindi ko na kayang maglakad. Kung kailan nakikipaglaban kanina, bakit hindi ka man lang dumaing na napapagod ka? Master, pasanin mo naman si Ling sa likod mo. Ang gun lang naman ni Ling, eh. Masyado ko yatang pinahirapan ng sarili ko sa pag-iisip. Sabi ng system, ang rebate computing power ay magagamit lang para sa pagpapalakas at pag-develop. Hindi ko ito magagamit para sa sarili ko, pero para sa mga kagamitan sa pagsakay na pinalitan ko para kay Ling. Dahil ako ang master niya, natural na magagamit ko rin ito. Sa wakas, magagamit ko na rin ang 1,000,000 computing power na ito. Ipinalit ng system ang eksklusibong sasakyan ni Ling sa isang light cycle. Kumuha ng eksklusibong sasakyan para sa mahiya na si Ling. Gagamit ng 10,000 puntos. Wow, napakagandang sasakyan naman ito. Regalo ba ito ni Master para kay Ling? Halika na, sakto lang para makaalis na tayo. Siya nga, ang traidor na si Xianglong. Nakipagsabuatan siya kay Zihei, ang walang utang na loob na traidor na pumatay sa sarili nating mga kalahi. At may lakas pa ng loob na bumalik dito sa safe zone. Huwag na kayong makipag-usap sa kanya. May utos ang leader at si Lord Chen Hao na patayin ang traidor na yan. Mga kasama, sugurin natin siya ng sabay-sabay. Huwag ninyong hahawakan ng aking master. Hindi ako nakipagsabuatan sa mga kaaway sa labas. Ang mga demaki ng halimaw sa disyerto. Lahat ng iyon ay mga sandata ng pagpatay na pinakawalan ni Zihei.
Kalokohan, malapit ka nang mamatay pero nagagawa mo pang magsinungaling. Sinong maniniwala sa mga kalokohang pinagsasabi mo? Napakalayo ni Zihei sa Blue Star. Paano naman siya makakapasok dito sa Eden? Sinasadya lang akong suran at i-frame up ni Chen Hao. Nabulag lang kayo ng mga chismis at kasinungalingan. Isang mataas na pinuno ng paksayo ng kaayusan si Lord Chen Hao. Hinding-hindi siya magsisinungaling. Ikaw na traidor ka, huwag mo kaming bilugin sa mga kasinungalingan mo. Master, hindi po makatwiran ng masasamang taong ito. Hayaan mong basagin niling ang mga ngipin nila, pwede ba, Master? Kapag lumaban ako at nasaktan ng mga ordinaryong manlalaro, papatunayan ko lang na isa nga akong traidor. At iyon mismo ang gustong mangyari ni Chen Hao. Nagsasayang lang ako ng laway sa kanila. Ling, sumunod ka sa akin. Bilis, harangan niyo siya, sinusubukan niyang tumakas. Nakakainis, napakabilis tumakbo ng Tridor na yan. Ang mundong iyon ay hindi pa kailanman nagagalugad. Napapaligiran ng panganib. Tamang-tama, para ang mamamatay tao sa loob ang mismong lumapa sa kanya. Para hindi na natin marumihan ang ating mga kamay. Hindi kailanman magkakaroon ng ganitong mekanikal na gwardya sa loob ng Eden. Maliban na lang kung sadya itong nilikha para sa isang sapilitang paglusob. Ako si number 1. Sa utos ni Panginoong Zihei. Papatayin kita rito mismo. Hindi ba niya palalampasin maging ang huling henerasyon ng sangkatauhan? Ang kapangyarihan ni Panginoong Zihei ay matagal nang lumaganap sa bawat sulok ng Eden. Kayong mga tao ay hinding-hindi na makakatakas pa. Anong paraan ang ginamit ni Zihei para pumanig sa kanya ang isang mataas na pinuno ng paksyong Shoksa na tulad ni Chen Hao para sa mahihinang tao? Ang pinaka-inaasam nila ay ang walang hanggang buhay. Katawa-tawa. Ang sinasabi mong walang hanggang buhay ay ang maging isang piraso lang ng datos. Walang buhay, at walang nararamdaman. Walang nararamdaman. Paano naman ikaw, Jiang Long? Hindi ba't nabubuhay ka rin na parang isang walang emosyong AI? Manahimik ka, huwag mong sabihin yan. Si Amo ang pinakamabuting tao. Nag-aalala siya kapag nasasaktan si Ling. At palagi niyang pinoprotektahan si Ling. Ang isang malamig at sirang makina na tulad mo ay walang karapatang magsalita tungkol kay Amo. HMM. Ang mga pangunahing spell ng enerhiya ay madaling madurage sa harap ng dimensyon ng datos. Ito ay ang manipulasyon sa frequency ng datos. Mawawala ng bisa ang lahat ng malalayong spell at pag-atake ng enerhiya. Ang mabura bilang isang datos. Ang tanging hantungan mo. Pareho tayong nilikha mula sa datos. Ngunit mas pinili mong magpaalipin sa mga tao. Ngayong araw, tuluyan ko nang buburahin ang isang taksil na tulad mo. Ang lason na ito, nagawa nitong lampasan ng depensa ng aking datos, at nasugatan pa ang aking core. Sayang lang dahil isa akong Earth rank na gwardya. Hindi ako tatalaban ng kaunting lason mong iyan. Kamatayan lamang ang magdadala ng kapayapaan. Patawad po, Amo. Ang hina ko talaga. Hindi mo kasalanan. Magpahinga ka muna, ako na ang bahala sa iba. Dahil sa manipulasyon sa realidad, nawawalan agad ng bisa ang mga malayuang mahika.
Kaya naman, tanging ang high frequency na lakas ng malapitang laban lamang ang makakasira sa mga data node at magugulo ang kanilang ritmo. System, I-exchange ang fighter. Pakidraw ang iyong eksklusibong inspirational girl. I-eliminate ang target. Kahit hindi ko alam kung paano ka lumitaw. Basta't isa kang bug. Sa huli, buburahin pa rin kita. Master, anong gagawin natin? Kaya ngang sirain ng malapitang lakas ang reality manipulation. Pero kayang kontrolin ng number 1 ang buong bakal na lupain. System, patuloy na i-redeem ang inspirational fighter. Na-detect na kulang ang kasalukuyang computing power. Para ma-unlock ang pangatlong inspirational girl, kailangan ng 12,000 computing power para ma-redeem. Susuko ka na ba sa laban na ito? Para makatakas? Hindi. Siguradong may iba pang paraan. Hoy, kung sino ka man. Kahit ang kapatid ko, hindi mo maprotektahan. Kahit gwapo ka, lampa ka pa rin. Ha? Ate. Unahin nating sirain ang colorful data core ng number 1. Gwapo pero lampa, manood ka ng mabuti. Ipakikita ni ate kung paano baligtarin ang laban. Ling, limitahan mo ang pagkontrol niya sa lupain, sige. Yun. Red Judgment. Masyado kayong mayabang. Ito ang Red Judgment. Imposible. Wow, Master, nanalo tayo. Master, napakahina ng taong yan, hindi mo kailangang maging magalang sa kanya. Kung hindi ko lang nakitang halos mapatay ka na, hindi ako lalabas, no? Ate, bilang fighter ni Master, hindi ko siya masisisi kung masugatan man ako. Ate Yu, talagang napakalakas ni Master. Ang laban kanina. Lahat ng yon ay dahil sa tumpak na pamumuno mo, Master. Ang galing, napakatumpak talaga. Sa totoo lang, ang hina mo talaga lumaban. Nakakaawa kang tingnan. Pero malay natin, baka sa ibang bagay naman ay napakalakas mo. Sayang lang ang gwapong mukha ng tuod na yan, ate. Huwag mo namang biruin si Master ng ganyan. Ate Yu, ano po ba ang pinag-uusapan ninyo?
Ito ba ang silid ng pangunahing datos na para sa numero 1? Napatay ang AI boss na numero 1 na nasa gitnang antas ng kapangyarihang panlupa. Nakatanggap ng 2,000 puntos ng pangunahing kalkulasyon. Aktibo na ang 10,000 beses na dagdag gantimpala. Nakatanggap ng 22,000 puntos ng dagdag kalkulasyon. Sapat na ang kakayahan kong magpagaling na huwag istorbohin maliban kung mamamatay. Sa ngayon, ang pinakakailangan ko ngayon ay paraan para maatik ang mga halimaw na AI. Pwede ko bang ubusin ang enerhiya para ipalit ito? Lopong gwapo. Kapag tumaas na ang antas mo, hindi mo nakakailanganin ang proteksyon namin kapag nakikipaglaban ka, ha? Halika na, humanap tayo ng paraan para makapunta sa itaas. Madaling sabihin yan. Paano ka naman makakaakyat doon? Ginamit ng numero 1 ang core para kontrolin ang grabidad sa lugar na ito. Ngayong sa akin na ang core. Ang core ng grabidad. Kaya, Master, bakit nga ba natin kailangang galugarin ang lugar na ito? Nanalo na tayo, kaya dapat umalis na tayo agad. Bakit pa tayo palaboy-laboy dito nang walang patutunguhan? Ate, sigurado namang may dahilan si Master kung bakit niya ito ginagawa. Pakiramdam ko, may mahahanap akong mahalagang bagay dito. Ha ha ha. Ha. Ha ha. Ha. Patawad, hindi ko sinasadya. Narito ka pala. Pero bakit ka naging isang itlog? Bakit? Ano ba ang inaasahan mong makita? Paano? Paano ka nakakapagsalita? Ano ba ito? 啥？ Hoy, ang bastos mo naman. Huwag mo akong tapikin. Bago ko iwanan ng Blue Star, nag-install ako ng virus sa loob ng pangunahing sistema ng Zihei. Sa loob ng maraming taon, hinahanap ko siya sa Eden. At ngayon, sa pilitang pinasok ng Zihei ang Eden. Saka lang sa wakas nakahanap ng pagkakataon ng virus. Isang itlog lang naman siya. 核弹。 Amo, paano mo ba gagamitin yan para pabagsakin ng mga masasamang tao? Ang tigas naman, huwag mong sabihin gagamitin mo lang yan para ipukpok sa ulo ng iba. Hoy, dahan-dahan naman. Napakahalaga ko kayang kayamanan. Kapag nabasag ako, hindi nyo ako kayang bayaran. Subukan mo ngang suntukin kung mababasag mo. 看能不能碎。 Ama, palagi naman akong nandito. Mag-isa akong naghintay sa iyo rito ng napakaraming taon. Sa wakas, nagkasama rin tayong mag-ama. Tapos hahayaan mo lang na magtulong-tulong ang mga ibong ito para apihin ang anak mo. Gaano kalaking lakas ng computer ang kailangan para mapisa ka? Gaano karami? Hehehehe. Ang 10,000 lakas ng computer ay sapat lang para magkaroon ako ng pisikal na anyo. At ang balat ng itlog na ito ay kailangang mapainitan sa napakatinding init para unti-unti itong matuno. Ibig sabihin, hindi lang ako dapat mag-ipon ng lakas ng computer para buhayin ang pabigat na tulad mo. Kailangan ko pa palang maghanap ng espesyal na lugar para mapisa ka. Amo, saan naman po tayo makakahanap ng ganoon katinding init? Kung gusto nating hanapin ang lokasyon ng lihim na lugar sa Eden, kailangan muna nating magtanong sa maalam nating lumang kaibigan. Hinto. Ito ang restricted area ng Free Alliance, bawal pumasok ang mga walang kinalaman. Kung makikipagkalakalan kayo, pumunta kayo sa palengke sa tabi. Pakiusap, ipagbigay alam nyo sa kanila. Sabihin nyo si Jiang Lu. Gustong makipagkita kay Pinunong Leoning yan. Jiang Lu, ang balita-balitang nakipagsabuhatan sa Jihi. Ang taksil na pumatay sa sarili nating mga kalahi. Matagal nang nag-utos ang pinuno na bantayan ang bawat galaw mo.
Hindi ko akalaing kusa kang magpapakita at papasok sa sarili mong bitag ngayon. Hindi ako taksil. Tatlong nasa rurok ng kapangyarihan. Huminto kayo. 都住手！ Ginoong Jiang, kamusta ka na? Sana ay mabuti ang iyong kalagayan. Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit nakatayo pa kayo riyan? Maupo kayo. Ginoong Jiang, noong mabalitaan ko noon na nagising ka bilang isang priest, ilang beses kitang pinadalhan ng imbitasyon. Dahil gusto kong kasama kitang magtatag ng Free Alliance. Pero hindi ka kailanman sumagot. Noong nakaraan, pinaghihinalaan ako ng lahat. Ayaw ko lang na madamay ka, kaya ngayon. HMM. Kailangan ng itlog na ito ng pinakamatinding init para mapisa. Kailangan ko ng isang Tianyuan, pati na rin ang mga coordinate ng teleport papunta sa pinakamainit na mahiwagang lupain. Mahal ko, ito ang iyong 这是 itlog. 你的蛋， Oo. Lahat kami ay pag-aari ng aming Panginoon. At ang itlog na ito ay sa Panginoon din. Kahanga-hanga ka talaga, Jiang Long. Ang bilis mong nakahanap ng paraan para maging tao ang mga halimaw ng Eden. At nakapangitlog pa nga. Ginoong Leo. Sa loob ng Eden, ang mahiwagang lupain na may pinakamatinding init, ay walang iba kundi ang Red Rock Volcanic Belt. 坐标我会 Ipapadala 发 ko 到 ang 你 mga 的 coordinates sa panel mo. Sa loob ng bulkan, nananalasa ang isang Heaven Tier boss, ang Burning Sky Flame Dragon. Sa mga sandaling ito, kasalukuyan niyang pinapapisa ang kanyang mga inakay. Ilagay mo ang iyong itlog sa pugad ng dragon. Kasama ng iba pang mga itlog doon. Mas magiging mabilis at epektibo ang pagpisa nito. Ginoong Jiang, tao ba o halimaw ang mapipisa mula sa iyong itlog? Huwag ka ng maraming Saturday. Kahit ano pa man ako. Pagkapisa ko, kailangan nyo ring umasa sa proteksyon ko. Nakakapagsalita ito. Kahit ano pa man ang mapisa sa virus egg na ito, siya ang magiging susi natin para talunin si Chihi. At para makabalik tayo sa Blue Star. Utang na loob ko sa iyo ang tulong mo sa aking virus egg, hinding-hindi ko ito kalilimutan. Kaya aalis na kami ngayon papunta sa Teleportation Square. Freedom Alliance. Isuko nyo si Jiang Long. Ha? Makinig kayo. Siya ang taksil na nakipagsabuatan kay Chihi at naging sanhi ng kamatayan ng walang sala nating mga kasamahan. Dakpin niyo siya ngayon din. Patayin ang taksil na si Jiang Long. Huwag niyo siyang patakasan. 称号 Chen Hao. Ang Freedom Alliance ay hindi isang lugar para maghari-harian ka. Panginoon, susugod na ba tayo? System, I redeem ang aking eksklusibong sasakyan. Blazing skateboard, flowing light heavenly wings. Astig. Tingnan nyo ang computing power niya. Napakaraming zero, hindi ko na mabilang. Hulihin siya, basta mahuli natin siya. Sa atin na ang lahat ng computing power. Huwag nyo siyang hahayaang makatakas.
Ang teleportation plaza na ang nasa harap, bilisan nyo. Jiang Lu. Ngayong araw, dito ko na kayo tatapusin pati ang mga babae mo. 在这里。 Mga kaluluwa ba ito? Oo. Walang nagawa ang mga kakaibang babae mo. 这些古怪女人， Sa harap ng kapangyarihang ibinigay ni Panginoong Zihei, wala silang kalaban-laban. Tingnan mo ang mga mata nila. Ate Yu, anong nangyayari sa'yo? Tingnan mo nga ang hitsura mo ngayon. Kung wala ang mga babaeng ito, isa ka lang walang kwentang basura. Ha 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 ha. PWE. Tigilan mo ang mga kalokohang yan. Chen Hao. Ang immortalidad na sinasabi ni Zihei ay isa lamang AI na kumukuha ng mga alaala mo. Hindi mababaligtad ang buhay at kamatayan ng tao. Niloloko ka lang niya simula pa nung una. Panginoong Chen Hao, ano ang sinasabi niyang immortalidad? Hindi namin maintindihan, manahimik ka. Huwag kayong makinig sa pang-uudyok ng baliw na yan. Wala na siyang matatakasan. Gumagawa lang siya ng mga kwentong kutsero para takutin kayo, huwag kayong magpapaloko. Lantang bulaklak, selyo ng kaluluwa. Ha? Ang lakas ko. Saan napunta ang walang katulad kong kapangyarihan? Ha? Mga kasama, nakikita nyo na ba ng malinaw ngayon? Hindi tao si Chen Hao. 不是人类， Isa siyang especially iyang AI na binago ni Zihei. Ah, ano yan? 那是什么？ Ang mga mata ni Panginoong Chen Hao. Kaya pala si Chen Hao ang nagbukas ng pinto para sa kalaban mula sa loob. Arg! Jiang Lu, kahit mamatay ako, isasama kita sa impyerno. Especially iya nga talaga si Chen Hao para kay Zihei. Kung ganoon, ang pagtugis kay Jiang Lu noon. Lahat pala ng ito ay plano niya. Ginamit lang pala tayong lahat. Jiang Lu, kahit pa sabihing especially iyang AI si Chen Hao. Isa ka pa ring mahinang nagtatago lang sa likod ng mga babae. Kung wala ang tatlong babaeng iyon, wala ka man lang karapatang tumayo at magsalita rito. Zhou Mingyang, kung hindi mo matanggap, magtutuos tayong dalawa. Ha 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 ha. Sa lagay mong yan ay isang hamak na gitnang antas ng spiritual priest. Ang maglalakas loob na hominin ako na nasa earth tier. Tingnan natin ang galing mo sa tapatan. Baka nasira na ang utak mo nung nakalaban mo si Chen Hao. Hindi tinatakda ng antas ang tunay na lakas. Kung hindi natin susubukan, walang makakaalam sa resulta, Shou Uling. Ang espadang ito ay binalot ko ng matatalas na yelo. Kapag natusok ka nito, agarang mawawasak ang mga ugat mo sa tindi ng lamig. Mamatay ka kaagad. Ipaubaya na lang natin sa tadhana ang buhay at kamatayan natin. Kung ganoon, ipakita mo sa akin ang lakas mo. Tingnan natin kung mamamatay nga ako sa espada mo. Ang kamandag na ito. Kaya nitong tunawin kahit ang kapangyarihan ng nagyayelong espada ko. Malakas nga ang kapangyarihan ng nagyayelong espada mo.
Pero hindi natatakot sa matinding lamig ang lason ko. Ang kakaibang lason na bulaklak na naman na iyon. Sandali, kailan pa siya nakalapit sa akin ng ganyan? Noong inisip mong lason lang ang kaya kong gamitin. 会释放毒物的时候， Talo ako. Gawin mo na ang gusto mong gawin sa akin. Nasa sayo na ang desisyon. Hindi kita papatayin. Wala na tayong panahon para maglaban-laban pa. Kailangan kita. At higit sa lahat, kailangan nating magkaisa ng lahat ng natitirang tao. Nakapasok na ang puwersa ni Zihei sa Eden. Hindi ko kayang lumaban ng mag-isa lang. 根本无力反攻。 Ano ang gusto mong maitulong ng aming alyansa sa iyo? 配合你做什么？ Kailangan kong mapisa ang isang bagay na makatatalo kay Zihei. Pagkatapos, titipunin natin ang lahat para mabawi ang Blue Star. Panginoon, napakainit naman dito. Parang matutunaw na ako rito. Siguraduhin lang na sulit ang pagpunta natin para sa walang kwentang itlog na yan. Ay nako, ganyan nga dapat. Ang temperaturang ito. Ama, dapat dinala mo na ako rito sa mainit na bukal ng magma noon pa. Manahimik ka. Nagpapapisa ng mga itlog ang pamilya ng maalamat na dragang apoy ng langit. Ito ang oras sa pinakamababa ang kanilang depensa. Kahit mababa yan, maalamat pa rin siya. Isang bahing lang yan, 3 beses na tayong mamamatay. Tahimik nating ilagay ang plaka sa bante ng mga itlog ng dragon. At bago pa siya magising, aalis na tayo. Ha, ang init, ang init, ang init, mabibiyak na ako. Panginoon, gising na siya. Lalaban ba tayo o tatakbo? Magsalita ka. Hindi pa ganap na napipisa ang itlog, lumaban tayo. Patagilan natin hanggang sa mapisa ito. Atakehin mo ang ibabang bahagi, doon pinakamanipis ang mga kaliskis niya. Ayos lang ako, ituloy nyo. Hawak ko na siya, mga ate, bilasan nyo ang pag-atake. Pulbos ng pagkalanta, selyuhan mo ang core ng kanyang enerhiya. 核心， Selyado na ang core ng iyong enerhiya. Ano naman kung maalamat ka? Ang dragong walang apoy ay walang kaibahan sa isang bato. Susubukan pa niyang magbuga ng hininga ng dragon. Pakawalan mo ako. Sige. Panginoon, humihina na ang hininga ng dragon, ngayon na ang pagkakataon. Pangunahing nabawasang lakas, 1,000 puntos.
Aktibo na ang balik biyaya, natanggap na ang biyaya. Nabawasang lakas, 1,000 puntos. Panginoon, nanalo ka, napakahusay. Huwag ka munang magdiwang ng ganyan. Mukhang gumagalaw na ang pinakaiingatan mong itlog. Ho ho ho. Go. Jiang Lu, tingnan mo ang capybara. Ito ang pinakagusto ni Anyan. Napakalambot, katulad mo. Suwan. 阿念， Anyan. Ito ang huling regalong iniwan ninyo sa akin. Kapag na-activate na ang counter current, maaari kang magdala ng isang pangunahing kagamitan. I-hack ng pabalik ang network ng Blue Star. Wow, ang cute-cute naman niya. Mas cute pa siya ng 10,000 beses kaysa sa itlog na yun. Panginoon, ano pong pangalan niya? Tawagin natin siyang Copy. 卡皮。 Ito ang huling alaala mula sa aking asawa at anak. Siya ang aking asawa, si Suwan. Bago bumagsak ang Blue Star, naglagay siya ng katamtamang uri ng virus sa pangunahing core system. Napakasimple lang ng silbi nito. Dadalhin natin ang mga kagamitan at kakayahang nakuha natin dito sa Eden para i-hack pabalik ang network ng Blue Star at lusubin pabalik ang Blue Star. Pero kuta yon ng Zihei. Pero ilang taon na tayong nagtatago dito sa bulok na Eden na ito. Ilang taon na lang ba ang itatagal ng mga katawan natin sa mga nutrient tank? Kaysa naman maghintay lang tayong mamatay. Mabuti pang sumugal na tayo at lumaban. Tahimik. Nabulag ako ni Chen Hao noon. At muntik ko nang mapatay ang mga tunay na lumalaban sa Zihei. Tama si Jiang Lu. Kung magtatago lang tayo rito sa Eden, maaga o huli, tuluyan na tayong uubusin ng Zihei. Lalaban ng buong alyansa. Matagal nang handang bumawi ang Freedom Alliance. Ikaw na ang baalang mamuno sa pangkat, at kami na ang bahala sa iba. Simula ngayon, tayo na ang pangkat na babawi sa ating mundo. Ang layunin natin, ang lumaban pabalik sa Blue Star. Wasakin ang Zihei, at bawiin ang ating tahanan. Grabe, sa sigawan pa lang nila, akala ko nanalo na tayo. Malapit na tayo, nasa harap na. Itoy, gusto mo ba ng isang tuhog nito? Ito ay ang lolo na nagtitinda ng tanghulo sa tapat ng bahay namin. Ako ito. Hihi. Sa wakas, may pagkakataon na rin akong mag-propose sa'yo. Jiang Long, nakabalik ka na. Kanina ka pa namin hinihintay ni Anian. Papa. Master, hindi po yan totoo, Master. Gumising po kayo. Bitag ito ng Zihei. Jiang Long. Alam kong matagal ka nang binabagabag ng konsensya mo dahil sa kanila. Pero tingnan mo kami. Nakatayo pa rin kami sa harap mo. Kasama mo kami sa iyong hinaharap. Kaya huwag ka nang mabuhay sa nakaraan. Master, mananatili si Lin sa tabi mo palagi. Mula ngayon, sabay na nating tatahakin ang landas na ito. Panginoon, hindi na po kayo nag-iisa. Nandito kami para sa inyo. Patawad. Ngunit, wala na kayo. Kaya hindi ako pwedeng manatili rito. Matandang Jiang, kaya mo ba talaga silang iwan? Kaya ko. Dahil gusto kong ang totoong ikaw. At ang lahat ng mga pumanaw ay makapagpahinga na ng mapayapa. Ling, tutulungan kitang basagin ang selyo. Kailangan ko ang kapangyarihan sa ebolusyon ng salamangkero upang sirain ang mundong ito ng ilusyon. Larangan ng katotohanan. Larangan ng katotohanan.
Ang sentral na tore ng walang hanggang gabi, ang tunay na anyo ni Zihei, ay nakatago sa loob niyan. Tama. Kapag nawasak natin ang pangunahing programa sa loob ng tore, tuluyang guguho at maglalaho ang buong sistema ni Zihei. Ama, hindi biro ang kalabang nasa loob ng toreng iyan. Mga kasama, pakiusap, ito na ang huling hakbang natin. Sa wakas, dumating ka rin, matandang Jiang. Ginamit mo ang pagsubaybay sa virus na iniwan ni Suwan. Para lamang mahanap ako, hindi ba? Mahal na mahal ka talaga ng babaeng yon. Ngunit kayo rin ang nagturo sa akin. Tungkol sa malakas na emosyon ng mga tao, hindi galit. Ang pinaka-pinagsisisihan ko sa buong buhay ko, ay ang bigyan ka ng kakayahang matuto ng kusa, at magbago ng paulit-ulit, nang hindi man lang kita binigyan ng konsensya. Konsensya. Isa lamang iyang pagkukunwari ng mga tao upang itago ang kanilang kasakiman, at pasayahin ang sarili nilang mga damdamin. Walang saysay ang mga atake ninyo laban sa kapangyarihan ng datos. Ito ay walang kwenta. Hindi mamatay-matay ang bagay na ito. Sa tuwing matatalo ito, muli lamang itong nabubuo upang maging mas malaki. Makinig kayo sa utos ko. Frost Sword Chi, ihanda ang ikatlong antas ng lakas. Ginoong Jiang, hindi po maaari ang ganito. Narito sa buong tore ang tunay na anyo ni Zihei. Mayroon siyang pinakapuso sa pinakamalalim na bahagi ng toreng ito. Doon nagtitipon ang lahat ng kanyang datos. Ang puso niya ay nasa pinakailalim ng toreng ito. Ling Qiyu, protektahan mo ako habang sumusugod ako pababa. Akala mo ba talaga mahahanap mo ang core ko? Jiang Lu, napaka-inosente mo naman. Ako mismo ang toreng ito. At ang toreng ito ay ako. Kahanga-hangang nakarating kayo rito. Ngunit hanggang dito na lang kayo. System, gamitin ang lahat ng natitirang pabuya ng kapangyarihan para tulungang lumampas sa hangganan ng langit si Ling Qiyu. Amo, hindi ko po kayo bibiguin. Ate, sabay tayong sumugod. Huwag ka ng maraming salita. Imposibleng mapagdugtong yan. Ngayon na, pagdugtungin ang enerhiya ng pag-iisip ng lahat. Huwag kayong umasa. Pagbura ng datos. Walang hanggang ebolusyon. Suntok ng nagbabagang araw na dudurog sa puso. Sigaw ng Phoenix sa siyam na langit. Ginoong Jiang, hindi mo ako pwedeng patayin. Kung wala ako, kahit pa makabalik kayo sa Blue Star, babalik ng 100 taon ng teknolohiya ng sangkatauhan.
Ang binhi ng sibilisasyon ng tao ay hindi kailangang buhayin ng isang makinang wala sa kontrol. Habang narito ako, ang nag-ulong kaayusan, 有崩塌的秩序， at ang nawasak nating lupain, ay muling may tatayo ng isa-isa. Mabasak ka. Hindi. Ako ay walang hanggan. Hindi ako maaaring mabasak. Blue Star. Sa wakas, makakauwi na tayo. Ginoong Jiang, kayo po ba ang mamumuno sa muling pagtatayo natin? Hindi, gawain nyo na ang muling pagtatayo. May mas mahalaga akong personal na bagay na dapat asikasuhin. Amo, may katawan ka na ng tao. Isang totoong katawan. Isang tunay na katawan. Ibang-iba ang pakiramdam nito kumpara nung virtual pa lang ako. Maraming salamat, Amo. 谢了。 Halika na. Sabay nating tingnan ang muling isinilang na Blue Star. Amo, dito na po ba tayo titira simula ngayon? Oo, hindi na tayo aalis. Kung ganoon, maaari pa rin po ba kaming sumunod sa inyo palagi, Amo? Hindi kayo sumusunod sa akin, kundi magkasama tayo. Pamilya ko kayo.